Hi everyone, kumusta po kayo? Friday na naman, bukas weekend na naman. Ito yung paboritong araw natin sa isang linggo. At madalas ay nilulook forward natin ito dahil ang susunod na mga araw ay weekends at araw ng mga pahinga natin. Well anyway, kung maalala ninyo noong June 24 nung magkaroon ng Wata Wata Festival sa San Juan City, marami ang hindi natuwa, lalong-lalo na yung mga naging biktima ng mga pambabasa doon. Isa nga sa mga sumikat na nambasa ng isang rider ay itong si Boy Dila o si Lexter Castro sa totoong buhay. Dahil sa lahat na nambasa noong Wata Wata Festival, si Boy Dila talaga yung nag-viral. At dahil nga dito, siya yung napag-initan talaga ng mga netizens na humantong sa pagkakaroon ng mga banta sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. At hinanting din siya ni Mayor Francis Zamora ng San Juan City dahil kumalat nga talaga yung video niya na kung saan sa pilitan niyang binasa ang isang rider. At dahil nga dito, naisipan ni Boy Dila na makipagkita na kay Mayor Francis Zamora para magbigay ng public apology. Lalong-lalo na dun sa rider na inabala niya nung Wata Wata Festival. Iba't iba ang mga naging reaksyon ng mga netizens dito sa public apology ni Boy Dila. May iba na naniniwala na talagang nagsisisi itong si Boy Dila sa kanyang ginawa. Meron pa rin iilan na nagsasabi na hindi pa rin nila nakikita ng sincerity. Kahit na may instance doon sa kanyang pagbigay ng public apology na kung saan naiyak pa itong si Boy Dila, pero may ibang netizens na napaplastikan pa rin. But anyway, matapos itong public apology niya, sinubukan talaga ni Boy Dila na bumawi. Meron din siyang inilabas na video na kung saan namigay siya ng mga pagkain sa iilang mga tao bilang bawi daw dun sa ginawa niya sa rider. Kumbaga, ginawa daw niya ito para ipakita na nagsisisi na siya sa ginawa niya, para ipakita rin daw na hindi naman daw talaga siya masamang tao. At nung nagbigay siya ng public apology niya, na-mention din niya doon na kung pwede daw ay makaharap niya yung rider para personal na makapaghingi siya ng sorry doon sa rider. At kanina nga nangyari na ito. Doon din ulit sa tanggapan ni Mayor Francis Zamora, nagkita na sina Boy Dila at yung rider. At doon na ay personal na pinatawad ng rider itong si Boy Dila. Kumbaga, all's well that ends well. Kadalasan, natatapos ang hidwaan ng dalawang tao kapag may isang tao na magpakumbaba at willing na aminin ang kanyang kasalanan. At bilang pangako rin ni Boy Dila dun sa rider, binigyan niya rin ito ng bagong helmet at kapote o raincoat. Siguro para sa susunod na Wata Wata Festival next year, ay pwedeng suotin ni rider itong kapote para iwas basa na. Hindi na rin humantong sa demandahan yung ginawa ni Boy Dila sa rider. May ibang mga netizens kasi na nagkomento na kung ganito na lang din daw ang kahihinatnan ng bawat mali na ginagawa ng isang tao, wala daw mapaparusahan at walang matututo ng leksyon. Ito yung ilan sa mga comments. Pero tandaan natin, si Boy Dila ay isa lang sa mga gumawa ng hindi maganda nung Wata Wata Festival. Ngayon, kung maalala din natin, sabi nga ni Mayor Zamora, wala naman daw talaga kasi silang makita na may na-violate na batas itong si Boy Dila. Kumbaga, kung babasehan daw nila yung city ordinance nila tungkol dito sa Wata Wata Festival at kung ano-ano ang maaaring violations na pwede nilang kasuhan, hindi daw pasok itong ginawa ni Boy Dila. Kasi kumbaga, yung ginawa niya, nambasa lang naman siya. Hindi naman siya nanakit at wala namang nasirang gamit doon sa rider. Kasi sabi nga ni Mayor Zamora, kung gustong magdemanda o gustong magsampa ng kaso ng rider laban dito kay Boy Dila, pwede naman niyang gawin ng personal. Kumbaga, siya mismo ang magsasampa ng kaso at hindi ang city government ng San Juan. So, ang maaari niyang ikaso ay yung tinatawag na unjust vexation. Ang unjust vexation, ang ibig sabihin nito, ay yung ginawan ka ng isang tao ng hindi maganda, na maaaring nagiging irritable ka, na maaaring nagkaroon ka ng distress dahil dun sa ginawa ng tao, o di kaya ay nagkaroon ng disturbo sa iyong pag-iisip dahil ginawan ka ng hindi maganda ng tao. So ito yung mga elements ng tinatawag na unjust vexation. Ngayon, ang parusa nito sa ating batas ay pwedeng makulong ng isang araw hanggang isang buwan. O di kaya ay danyos na nagkakahalaga ng 500 hanggang 5,000. Or pwede ring kulong at danyos ang magiging parusa. So dun sa nangyari sa Wata Wata Festival, sabi ko nga kanina, isa lang itong si Boy Dila sa mga nakagawa ng hindi maganda sa ilang mga tao. But it does not necessarily mean na kung hindi kinasuhan o sinampahan ng kaso itong si Boy Dila, ay lusot na ang mga taong hindi gumawa ng maganda noong Wata Wata Festival. Maaaring may ibang mga tao na talagang tuluyan nagsampa ng kaso, hindi nga lang kay Boy Dila,
Dahil hindi naman si Boy Dila yung gumawa sa kanila ng hindi maganda noong festival, pero siguro tinuloy nila yung pagsasampa ng reklamo dahil pwedeng nasaktan sila physically noong festival o di kaya ay merong mga nasirang mga gamit nila, lalong-lalo na mga gadgets nung nabasa sila. Pero dito sa kaso ni Boy Dila at ni Ryder, walang nangyaring ganun. Kung kaya, siguro para naman dun sa Ryder, kaysa abalahin pa niya yung sarili niya na magsampa ng reklamo laban dito kay Boy Dila, mas pinili na lang niya na patawarin si Boy Dila. Kasi kung tutuusin natin, hindi rin ganun kadali ang magsampa ng kaso. Magastos din ito at nakakaabala din ito sa mga taong katulad niya na may trabaho. Kahit pa sabihin natin pwede siyang humingi ng libreng legal assistance sa public attorney's office, pero yung gagastusin niya every time na a-attend siya ng mga hearing, makakaapekto pa ito sa kanyang budget. Plus of course, every time na a-attend siya ng hearing, hindi siya makakapasok sa kanyang trabaho, bawas pa ito sa kanyang sahod. Samantalang maliit lang naman, kumbaga hindi naman ganun kagrabe yung nagawang kasalanan sa kanya ni Boy Dila, na pwede naman na napatawarin na lang din niya. Kesa gumastos pa siya, baka mas malaki pa yung gagastusin niya, kaka-attend ng hearing, kaysa sa magiging danyos na mababayaran ni Boy Dila kung sakasakaling siya ay mahahatulan ng unjust vexation. Dahil alam din natin, sa Pilipinas, hindi ganun kabilis natatapos ang isang kaso. Kumbaga, mabuti sana kung pagkasampa niya ng reklamo ngayon, isang linggo lang o isang buwan lang ay magkakaroon na ng hatol. Kaso hindi ganun yung nangyayari. Kadalasan, inaabot ng ilang buwan o di ka ilang taon pa. Hindi dahil mahina ang ating justice system, kung hindi, dahil kokonti ang ating mga courts, kokonti ang ating mga judges. So ang nangyayari, sa isang courthouse, patong-patong yung mga kaso na hinahandle ng isang judge. So kumbaga, pila balde ang mga kaso. Kung kaya, natatagalan talaga ang bawat kasong isinasampa o reklamong isinasampa. So siguro ito yung mga dahilan kung bakit naging practical na rin yung rider at inisip niya na kesa pa maperwisyo siya at madagdagan pa yung gastos niya kung magsasampa siya ng reklamo laban kay Boy Dila, so mas pinili na lang niya yung easier way, ang magpatawad. At siguro din naman, nabigyan din niya ng leksyon itong si Boy Dila. Kumbaga, sa susunod na Wata Wata Festival, although hindi naman na magkakaroon pa ng ganitong klaseng festival na kung saan kahit saan ay pwede kang basain, dahil sabi nga ni Mayor Zamora, babaguhin nila ito at magkakaroon na sila ng basaan zone na kung saan doon na lang pwedeng gawin yung basaan. Pero at least natuto siya sa kanyang pagkakamali at natuto rin siyang magpakumbaba at talagang humingi siya ng sorry doon sa rider at sa publiko. Ngayon kung sincere man siya o hindi, siya lang yung nakakaalam nun. Ang importante, pinatawad na siya nung taong ginawa niya ng hindi maganda. Kasi at the end of the day, it's between the two of them. Wala naman tayo doon at hindi naman tayo ang ginawa niya o binasa niya nung Wata Wata Festival. Kung kaya hindi natin pwedeng panghimasukan kung ano man ang naging desisyon ng rider na sa tingin niya ay mas tama niyang gawin. At para naman sa akin, ang lesson na nakuha ko dito ay dapat laging nag-iingat sa mga ikinikilos o mga sinasabi natin, especially kung nasa public tayo. Dahil sabi ko nga sa una kong video tungkol dito, natandaan natin, di natin namamalayan or unconsciously, merong mga matang nakamasid sa atin at merong mga cellphones na nakatutok sa atin. Okay lang kung magte-trending tayo dahil maganda yung ginawa natin. Pero kung hindi maganda yung ginawa natin at tayo magte-trending, nako, talagang magugulo ang buhay natin. Kaya iwasan natin lalong-lalo na yung manakit ng ibang tao emotionally or physically. Dahil isang upload lang ang katapat natin at kukuyugin tayo ng mga netizens. Ganyan ka-powerful ngayon ang social media. Kaya ingat-ingat tayo. And this is all for now mga kaibigan. Again, maraming salamat ulit sa inyong panunood. Daghan kaayong salamat sa inyong mga suporta sa Akua. Ingat po kayo lagi. Enjoy your weekends everyone. Amping mo kanunay and God bless.